Rodrigo Roa Duterte! Kahit mga nakakulong at malayo sa sariling bansa, hindi pa rin ang sarili kundi ang kapakanan ng iba ang laging nasa isip ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kahit pa noong nagbabanta na ang pag-aresto sa kanya, ay aktibo at personal niyang ikinampanya ang mga kandidatong nais niyang maluklok sa Senado. Mga lider na ayon sa kanyang bunsong kapatid na si Bong Duterte ay hindi niya basta-basta iniendorso, kundi piniling mabuti dahil sa kanilang kakayahang ipaglaban ang interes ng sambayanan. At upang hindi mauwi sa wala ang kanyang sakripisyo, let us listen to the wisdom of what PRRD is saying. And the only way we can fight back, I'm not saying fight back, go up in arms. I'm not saying that. The only way we can pay back for what this government is doing, let us support all the candidates of whom PRRD is endorsing. And that is from the PDP Laban. You need to mention names, but of course, Pastor Kibuloy is one of them. Ang laban sa Senado ay isang numbers game. Kailangan makuha ang mayoryang suporta sa 24 na hala ng senador para maipasa o mapigilan ang mga panukalang batas. Ngunit kung magtatagumpay ang mga pambato ng dating Pangulo, sina Pastor Apollo C. Kibuloy, re-electionist Bongo at Bato de la Rosa, mga batikang abogado tulad nina Jimmy Bondoc, Vic Rodriguez, Raul Lambino, Rodante Marcoleta at J.B. Hinlo, at maging ang premyadong aktor na si Philip Salvador, masisiguro ang isang Senado na tunay na malaya at hindi basta-bastang kayang impluwensyahan sa 20th Congress. Support them because in politics, it's a number game. But this time, let us show them, this government, that we have the numbers. Samantala, mahigpit na paalala naman si Bong Duterte sa mga men and women in uniform na ang kanilang sinumpang tungkulin ay protektahan ang konstitusyon at ang kalayaan ng bawat Pilipino. Your oath of allegiance is to protect and serve our country. So I hope you will remember that with you because you are the protectors of the Constitution. Ngayon, maring hinihinga ng paliwanag ni Vice President Sara Duterte ang Armed Forces of the Philippines. Bakit daw nila pinayagang dalhin si FPRRD sa ICC? Gayong malinaw sa batas na ang Presidential Security Command ang may tungkulin sa pagbibigay proteksyon sa mga dating Pangulo. Ano ang dahilan sa likod ng pagkilos o kawalan ng aksyon sa harap ng isang napakahalagang usapin sa seguridad at soberanya ng bansa? Apela naman ang tiyuhin ni VP Sara sa mga tagapagbantay ng konstitusyon. And hopefully, some of you will wake up and say to yourself that this can no longer be tolerated.